Okay, so purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Mabuti ang Panginoon natin. 8:30 na, muli tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa pribilehiyo muli na tayo ay kapag-ministeryo at tayo makapag-aral. Amen. So, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen. At sa hindi pagtatagal ay dumulog na tayo sa Panginoong Diyos sa pananalangin. At tayo po ay humingi ng kanyang gabay at pangunguna sapagkat sa sarili natin ay wala tayong magagawa. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Sa gabing ito, samahan niyo ako. Let us all come before the Lord, mga kapatid. Amen. Let us pray together. Amen sa ating mabuting Panginoong Diyos. Okay, so let us pray. Purihin ka, Panginoong Diyos, amang banal, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa patuloy mong pag-iingat at gabay sa amin, sa pangunguna mo, sa pagtugod mo sa aming mga pangangailangan personal. Lord, at higit sa lahat, O Diyos, sa iyong biyaya at habag at pag-ibig na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Diyos, maraming salamat po. Narito kami minsan pa na nagpapakumbaba, Panginoon. Humingi kami ng patnubay mo, gabay mo, Panginoong Diyos, sapagkat wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Pangunahan mo po ang aming pag-aaral, ang iyong lingkod, ang mga kapatid na kung saan nasaan man sila naroon, Panginoon. Nasaan man sila lugar, Panginoong Diyos, ay dalangin ko po ang paglukob mo sa kanila ng iyong banal na Espiritu, Lord. Paglukob mo ng iyong banal na dugo, Diyos. Lord, ay manatili na sa bawat isa sa amin. Sapagkat dalangin namin ang matagumpay na pag-aaral, O Diyos. Sa gabing ito, bigyan mo kami ng makabuluhang oras, Lord, at pinagpalang araw patuloy, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, umaasa kami sa karunungan mo, kaalaman, kaunawaan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Igawad mo nawa ito sa aming kalagitnaan. Purihin ka, sambahin ka. Ikaw lamang po ang may tataas, Panginoon, at malwalhati. At po ang aming samot dalangin habang inaangkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the name of the Lord, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Muli, pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. At naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat, mga kapatid. Amen. So, sa ating study and grow, tuwing Thursday, mga kapatid, ay pinag-aaralan natin yung titles of God's people in the Bible. Sapagkat tayo po ay merong mga titulo, okay, na itatawag sa atin patungkol sa pag-address ng salita ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Okay, so ngayong 2023, okay, ay pang 49th na, no? 2023, mga kapatid. Praise God. Unang online fellowship natin. Okay, sa 2023 is ngayong gabi. Okay. So, ang pitong title natin na tinatalakay sa titles of God's people in the Bible is we are called as Body of Christ. Yan ang titulo natin, mga kapatid. Okay, kaya patuloy nating alamin ang mga titulo natin sapagkat
yan ay magtuturo sa atin para alam natin ang ating gampanin, mga kapatid. Okay, so ang text natin sa ating pag-aaral ay narito pa rin sa 1 Corinthians chapter number 12, verse 27. Okay? So ganito po ang pagkakabasa, mga kapatid, sa King James Version. Now ye are the body of Christ. Okay? And members in particular. In Amplified Version, it reads like this, mga kapatid. Now you, collectively, are Christ's body. And individually, you are members of it. Each part severally and distinct, each with its own place and function. Okay? So ito po ay nagpapaalala sa atin na talagang hindi lamang tayo niligtas ng Panginoon, kung hindi ito ay nagpapaalala sa atin na meron tayong gampanin at lugar sa kaharian ng Panginoon, sa katawan ni Kristo, na yun ang hinalin tulad sa atin. Okay, salamat sa Panginoon. So, ang nakaraan nating pinag-usapan, yung huli nating napag-usapan ay patungkol sa nabanggit dun sa verse 26 na if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Umikot tayo dun sa pag-aaral last session natin, study and grow, na bilang katawan ay magkakadugtong tayo. At nawa makita natin ito na hindi lang ikaw yung apektado pag mayroong sakit, yung isang part ng katawan mo. Lahat ng katawan ay damay. At ang pinaka nadadamay yung pinakamalapit sa part na mayroong problema o may sakit. Kaya halimbawa, mga kapatid, sa halimbawa yung infection, may infection yung part ng katawan mo. Hindi lang siya yung nagsasuffer. Okay? So buong katawan nadadamay. Kung may sakit tayo, kahit ulo lang, wala, ang hirap trumabaho ang buong katawan. Okay? At kalimitan, pag may mga sakit yung part, the nearest, yung pinakamalapit doon na nakakonect, yun yung mas nadadamay. Okay, kaya yun yung tinalakay natin na kailangan po tayong mag-ingat sa ating paglilingkod. Kaya nga, sa church mismo, okay, dyan tayo na-assemble eh. Dyan mismo dapat tayo ay aktibo tayo sa church. Okay, dyan tayo dapat ay nakakahawa tayo ng pagsamba. Hindi yung tayo yung hahawa na ang tao ay hindi sasamba. Okay? Sa church, mga kapatid, sa ating gathering, tayo yung makakagawa ng problema sa kasama natin. Okay? Dahil sabi ko nga, may normal na problema na papasok sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero hindi normal pag sasadyain mo yung problema at maka-infect tayo, mga kapatid, ng ibang mananampalataya. Ang the best way na gagawin natin is, dahil dugtong-dugtong nga ang katawan ni Kristo, ang pinakamagandang gagawin natin ay ma-encourage yung pinakamalapit sa atin. Okay? Yung pinaka-connected sa atin ay yun yung ma-encourage. Imbis na discouragement, imbis problema, yung maihatid natin sa kanila ay mas maganda siguro bilang katawan din sila at parte sila ng katawan ni Kristo ay ma-encourage sila sa atin. At ang sinasabi ko nga, kaya mag-ingat po tayo
Dahil ang pinaka-connected na part sa iyo na katawan ni Kristo, kung mananampalatayang pamilya mo ay walang iba kung hindi ang iyong pamilya. Okay? Kapag isang pamilya kayo, naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kailangan mag-ingat tayo dahil sila yung pinaka-konektado sa iyo na part ng katawan ni Kristo na, mga kapatid, wag nawa tayo ang maging dahilan para sila ay mahawa o ma-infect. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili na mga kapatid, hindi yung ako lang naman may problema eh. Oo, pero I'm sure pag may pamilya ka, basang-basa ka nila mula sa church hanggang dun sa bahay ninyo. Okay, kaya mag-ingat tayo, naway maging encouragement tayo sa katawan ni Kristo, mga kapatid. Okay, tayo ang mag-encourage sa church, sa mga hindi nag-worship, na makita nila sa atin na magandang mag-worship, mga kapatid. We enjoy worshiping. Yan, hawaan natin sila. Okay, hawaan natin sila ng ugali na masarap manalangin, masarap makinig ng salita ng Panginoon, and respond to the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. At pakita natin na magandang magkaisa sa katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? Dahil walang iba nga ang ma-influensya natin, walang iba kung hindi ang ating pamilya din. Okay? Yan yung pinakamalapit na part ng katawan ni Kristo sa iyo, yung pamilya mo, mga kapatid. Kaya kung encourager tayo sa kanila, then madadala natin ang pamilya natin the way ng tamang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay, meron tayong ngayon seryoso din itong pag-uusapan natin ngayon. Okay, kaya medyo seryoso rin ito. Dahil seryoso din yung nagdaan. Seryoso din itong talakayin ngayong gabi, mga kapatid. Dito sa Hebrews chapter 12. Dahil marami pa rin mga tao ang hindi naiintindihan, mga kapatid, ng pagiging mananampalataya. Dahil ang alam lang nila, ililigtas lang sila ng Panginoon at hanggang doon na lang. Kulang po yun, mga kapatid. Okay? So ngayon, titignan natin yung nangyari sa katawan ni Kristo dahil umiikot nga tayo sa talakay na tayo ay tinatawag na katawan ni Kristo. Tingnan muna natin yung katawan ni Kristo, yung literal niyang katawan, yung physical niya, mga kapatid, para maintindihan natin kung bakit, ano ba ang purpose natin bilang katawan ni Kristo ngayon as a mystical body of Jesus Christ. Okay? So in Hebrews chapter 12, ito ang talakayin natin ngayong gabi, January 5, 2023. Sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. May line doon sa verse 1 na sinasabi doon na, and let us run with patience the race that is set before us. Okay. Kailangan nating tahakin yung karera, takbuhin, gampanin na kailangan nating tatahakin. Bago yung verse 2, mga kapatid. Ating itingin kay Jesucristo, yan. Itingin kay Jesucristo na siyang nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya, mga kapatid. Dito natin makikita yung layunin ng kanyang pagiging God manifest in the flesh. Okay? So, binigyan siya ng takbuhin. Yun daw titignan natin eh. Sabi ng Bible, no?
Meron siyang function, mga kapatid. Okay? Meron siyang gagampanan. Okay, hindi lang siya bumaba dito para makasama yung mga tao sa kanyang pagkatao, mga kapatid. Dahil pwede naman niyang makasama ang mga tao sa kanyang pagiging espiritu, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, ay makikita natin yung kanyang pagkatao. Okay? Na merong tiniis. Yung sinabi sa English na endured the cross. Dahil ang katawan niya, and medyo, sabi ko nga, medyo seryoso itong talakayin, yung katawan niya ay para po doon sa cross. Okay? Nakahabagan tayo ng Panginoon. So siya yung katawan niya na yon, kasi nabasa na natin, napag-aralan na natin ng paulit-ulit, na tayo ay katawan ni Kristo. Okay? Kaya, noong nag-provide ang Panginoon ng katawan, may dahilan, kaya kailangan niya ng katawan nung dumating siya. Kaya ito ngayon sa atin, ginawa niya tayong katawan, so merong dahilan kung bakit din niya tayo ginawang katawan. Ulitin ko po, mga kapatid. Ang Diyos kayang trumabaho sa kanyang espiritu, no? Pero kailangan niya mag-provide ng katawan dahil meron siyang dakilang gagawin. Okay? Hindi lang dahil gusto niyang bumaba dito sa mundo. Kaya niyang bumaba sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagka-espiritu. So may dahilan kaya nag-provide ang Panginoon ng katawan niya. Okay? At nagpakilala nga sa mundong ito ni Jesucristo. Kaya wag nating isipin na ang dahilan lang kaya tayo ay tinawag ng Panginoon ay para iligtas. Okay? Kailangan maintindihan din natin na ngayon tayong mga mananampalataya, okay, ay may dahilan din na tayo ay tinaguriang katawan ni Kristo. Okay? So, sa kanyang pagka-Diyos, wala siyang kailangang tiisin. Dahil hindi naman natin masasaktan ng Diyos eh. Hindi natin mapapahirapan ng Diyos, mga kapatid. Pero sa kanyang pagkatao, sa kanyang laman, sa kanyang katawan, mga kapatid, yun yung nagtiis. Yun yung naghirap, mga kapatid. Okay? Yung kanyang pagkatao. Amen. Sa lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon, lalo na nung bumaba siya dito sa mundo, napakarami niyang ginawa, lalo na mismo, ang pinakamaganda doon sa ginawa ng Panginoon, mismo sinamahan niya yung mga tao, mga kapatid. Nakasama niya ng harapan, nagturo siya. Okay, na sabi niya, nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So naliwanagan yung mga alagad, natuto sila, natuto tayo, mga kapatid. Yun yung isang pinakamagandang ginawa ng ating Panginoon, yung bang hindi lang makasalamuha, kundi talagang harap-harapan. Dahil pwede naman siyang trumabaho na nandoon sa trono, mga kapatid. Pero mas pinili niya na mag-provide ng laman to walk with us, mga kapatid, mabuhay sa mundong ito. Ganyan kabuti ang Panginoon, maabot lamang po tayo, mga kapatid. Okay, nga lang, kung aaralin natin, okay, kung aaralin natin maigi, yung provision ng katawan ay meron pong kadahilanan na malalim. Dahil ang katawan na yan, mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, na sabi niya ay, hindi ako pumunta rito para sirain ang kautusan. But I am here to fulfill, para tuparin. Kaya mga kapatid, na nakasulat na i-prophesy, mga kapatid, na i-prophesy sa lumang tipan, sa panahon ng batas, yung
pagdating ng Kristo at mangyayari, mga kapatid, sa ating Panginoon na parang isang maamong tupa na dadalhin sa slaughter o katayan, mga kapatid. So, tingnan niyo maigi. Ayan, binibigyan ko na kayo ng para ma-condition yung ating sarili, mga kapatid. Na the body of Jesus Christ is for, mga kapatid, yes, it is for the will of God, but it is designed for an ultimate sacrifice. Ayan. Kaya sabi ko, medyo seryoso itong ating usapin, mga kapatid. Amen. So, ang katawan ni Kristo, nung dumating dito sa mundo, ay hindi para, mga kapatid, alagaan, hindi ipamper, hindi, mga kapatid, mabuhay ng maluho, hindi mabuhay ng malwalhati, hindi Hindi, dahil wala siyang bahay. Wala, mga kapatid. Laging nag-aayuno, laging nananalangin, palakad-lakad, mga kapatid. So yan, medyo may clue na kayo na ang laman niya ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Okay? Hindi siya namatay sa krus dahil masama yung mga Hudyo. Mga kapatid, hindi yon. Yes, masama yung mga Hudyo that time. Nagalit sa kanya, nagpapakilala na nga siya siyang Panginoon. Hindi lang siya namatay dahil masama yung mga tao. Namatay siya dahil yun yung gusto niyang paraan ng kamatayan, ng pagdanak ng dugo. Dahil kapag ibang panahon siya dumating, kanwari, lethal injection, walang dugo na yun, walang dugong matitigis, walang tatagas na dugo. Okay, sa panahon ng silya elektrika, wala, mga kapatid, na dugong tutulo pag gano'n. Okay. Yun yung panahon, mga kapatid, na bumaba siya dahil yun yung panahon na talagang napakaraming dugo ang dadaloy. Okay? Yun yung dahilan ng pag-provide ng Panginoon ng katawan. So, huwag kayong kabahan, hindi tayo paduduguin. Tapos na yon, mga kapatid. Sabi sa Book of Hebrews, ayan, good news sa inyo, na Jesus Christ made it once and for all. Ayan, kaya hindi mo na kailangang latay-latayan yung sarili mo. Ayan. So, medyo ginawa na, maginhawa na. Hindi tayo lalatayan, hindi tayo ipapako. Okay, mga kapatid? Yun yung design ng katawan niya. Ayan, noon. Kaya katakot-takot na dugo. Doon pa lang, nung madaling araw pa lang, nung kinuha pa lang siya sa Garden of Gethsemane, bukod sa sampal, dura, suntok, nung sinuotan siya ng koronang tinik, mga kapatid, siyempre matutusok yan. Siyempre may dugo na yan. Doon pa lang. Nung nilatayan siya, mga kapatid, ayan, maraming dugo na yon. Nilatayan siya. Stripe, sabi ng Bible. Tapos, nung kinahapunan, pag-akyat sa bundok ng Golgota, finally, mga kapatid, ay pinako na siya sa krus. Dugo na naman. Dugo. Okay, so imagine kung gaano karaming dugo, mga kapatid. Yun kasi yung pinaka-disenyo ng Panginoon. Okay, dahil sa bawat kautusan, kailangan ng shedding of the blood. Okay, dahil noong lumang tipan, ang dugo naman na ginamit doon ay dugo ng mga hayop. Okay, since, mga kapatid, wala namang tao na matuwid. Sabi nga ng Bible, wala kahit isa. Kaya kinakabahan ako pag mayroon ako naririnig ng mga taong matuwid na daw sila, mga kapatid. Delikado ito. Nakakarinig ako ng ganyan. Sabi ng Bible, walang matuwid kahit isa . Kasi kung matuwid ka, ikaw dapat na lang sana yung hinain doon sa krus kaysa sa Panginoon. Kasi
Wala namang kasalanan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya siya yung nag-provide ng laman, ng katawan, na mayroong dugo, mga kapatid, na walang kasalanan. Okay? So, yun yung disenyo. Okay? Na mag-serve sa mga tao at maging ultimate sacrifice para sa mga tao. Okay? Hindi niya pinrovide yung katawan niya. Tandaan natin po ito, mga kapatid, para sa Kanya. Tandaan natin yan, ha? Kaya nga, tayo ngayon, yan. As a church, sabi ng Corinthians, 1 Corinthians 12:27, tayo naman ay ginawa ng Panginoon, ye are the body of Christ for a reason. Okay? Tingnan natin maigi ito, ha? Nung bumaba ang Panginoon dito, nag-provide siya ng katawan, hindi para sa Kanya. Hindi for His benefit, hindi for His, mga kapatid, na-degrade nga siya, hindi siya na-glorified. Katakot-takot na parusa at pagpapahiya ang ginawa nila sa Panginoon. So, hindi para sa Panginoon yon. And He don't deserve that, mga kapatid. Nagkusa lang siya sa Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, amen, na ginawa naman tayong katawan ni Kristo, this time, mga kapatid, ayan, hindi naman na para sa atin. Kung hindi, para sa Kanya. Okay? Nung nag-provide siya ng katawan, hindi para sa Kanya. So this time, we are also called the mystical body of Jesus Christ. Hindi po ito para sa atin din. Kung hindi, para din sa Kanya naman, mga kapatid. Ayan, kaya ang ibig sabihin ng ating talakayin sa gabing ito, para malubos nating maintindihan, mga kapatid, amen, ang disenyo ng katawan niya ay para sa kalooban ng Diyos. At kung tayo'y natatawag na katawan ni Kristo, ang disenyo sa atin ng Panginoon ay para din sa Kanyang kalooban. Okay, mga kapatid? Amen. So, katulad yan, alam ko may mga reaction tayo ngayon patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Paano na yung mga priority ko, Pastor? Paano na yung mga ganyan? Ganito, ganyan. O nga naman, no? Actually, may reaction din yung laman niya sa kalooban ng Panginoon. May reaction. Dahil ang laman, mga kapatid, ulitin ko ito, ang Panginoon ay dumating, mga kapatid, dito noon sa katawan ni Jesucristo. Okay? The man, Christ Jesus, as a mediator between man and to God, mga kapatid, sa Diyos at sa tao. Okay? May reaksyon yung laman niya sa kalooban ng Panginoon. Dahil nung huli na siya, nag-pray siya, mga kapatid, na hanggat maaari, ang sabi niya ay, kung pwede, ay malampasan niya ito. Yun ang prayer niya. Yung laman niya, nag-pray sa Diyos. Mga kapatid, na kung maaari, malampasan niya. O kaya, ang meaning to say, may excuse siya. Exempted siya this time, okay? Sa ibang bagay, pwede ako. Parang yun ang ibig sabihin niya. Pero sa kamatayan, kasi ayaw talaga ng tao ang mamatay. Walang taong gustong mamatay. Lalong-lalo na sa kanyang kalagayan, napakahirap dahil mamamatay siya, hindi niya kasalanan. It's okay na mamatay ka sa kasalanan mo. Pero siya na mamatay sa hindi niya kasalanan at wala talaga siyang kasalanan, at wala siyang alam na ginawang kasalanan, talagang masakit yon. Kaya ang totoo, mga kapatid, okay, ito tinuro ko dito sa mga leaders natin dito sa church, na ang clue na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, ayan, sana hindi pa nila nakalimutan, tinuro ko sa kanila ito. Ang palatandaan na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos ay yung katawan mo ay nagre-react na ayaw mo. Dahil kahit si Jesucristo, ayaw ng laman niya yung kalooban ng Diyos. On the first place.
Dahil nanalangin siya ng nanalangin, amen, tinanggap na nung laman na sabi niya, Father, if this cup will not pass from me, sabi niya, let your will be done. Okay. Kaya yan ang palatandaan, mga kapatid. Kaya ngayong iba, nagbabackslide na kasi nagre-react yung laman nila na ayaw na nila. Hindi nila alam, yun ang sign, mga kapatid, from Jesus Christ itself. Natutunan ko po ito kay Jesucristo eh. Kaya pag nagre-react yung laman ko na ayaw ko na, mga kapatid, noon, dahil naging membro din naman ako, nakikita ko, sabi ko, ito yata ang palatandaan. Ito yung nangyari sa Panginoon eh. Ito yung sinishare ko sa mga leaders dito sa Santa Cruz. Ayan, sa inyo din, Brother Gabi, ano? Pag nararamdaman mo na parang hindi ka sang-ayon, naramdaman din ni Jesucristo yan. That means you are in the center of the will of God. Dahil ayaw ng laman. May bersikulo tayo dyan. Mga kapatid, sa Galatians chapter 5. Meron yan sa Galatians chapter 5, mga kapatid. Hindi hindi mag-a-agree ang laman at ang espiritu. Basahin natin kasi wala dito sa notes ko, no? Kaya kapag nararamdaman mo na parang ayaw ko na, ay maglalo kang magpatuloy. Yan ang tip ko sa'yo dahil you are in the center, mga kapatid, ng will ng Panginoon. Okay? Ito yung bersikulo natin. Tingnan nyo, Galatians 5. Okay, hanapin ko lang konti, ha? Okay. Wala doon sa notes natin, eh. For the flesh lusted against the spirit. Okay? And the spirit against the flesh. So yung laman, hindi talaga sasang-ayon yan sa spiritual. Kaya nga, pansinin ninyo mga kapatid, nung unang Bible study natin, ayaw nga natin Si Sir Ariel Antonio, nung unang attendance ko kay Pastor Bodegas, pagpasok ko doon, sabi ko, hindi na ako pabalik dito. Dinala ko ng kuya ko doon May yun, 1993. Kaya sa May 2023, magti-30 years na akong part ng United Pentecostal Church. Salamat sa pagtitiis ng Panginoon sa akin. Okay? So yun ang reaction ko. Sabi ko, ayaw ko dito, hindi na ako babalik. Kasi, ayan nga, totoo talaga yung nangyari kay Jesus Christ sa Gethsemane, na ang reaction ng laman sa kalooban ng Diyos ay ayaw. Okay? Sabi niya, Father, kung maaari lang, excuse mo ako dito. Sabi niya. Dahil, mga kapatid, dito mga kapatid sa Galatians 5:17, for the flesh lusted against the spirit. They are contrary. Ayan, tuloy natin and the spirit against the flesh. And itong dalawa are contrary one to another. Okay, kaya itong tip ko sa inyo, dahil naging membro din nga ako, sabi ko sa inyo, pag nararamdaman mo na, ayaw ko na, lalo kang magpatuloy dahil that means you are in the center of the will of God. Tingnan ninyo, pag hindi tinuloy ni Jesucristo yon, wala sanang nabayubay sa krus, wala sana tayong kaligtasan at kapatawaran, meaning to say, wala sana tayong pag-asa. Pero nung tinapos niya yung kalooban ng Diyos, sabi ko nga, hindi siya yung nakinabang, buong sanglibutan. Sabi ng Bible sa 1 John, for He is the propitiation of our sins to the church, and not ours only, but the sins of the whole world. Okay? So yung katawan niya ay nag-serve sa kalooban ng Diyos kahit ayaw niya sana. Mga kapatid, yun ang tignan natin dahil tayo bilang katawan ni Kristo, sabi ko nga, hindi lamang po tayo tinawag para maligtas. Now we understood
the very purpose of the body of Jesus Christ nung dumating siya, and now, mga kapatid, as a mystical body of Christ, tayo bilang katawan ni Kristo, we need to do the same. May dahilan kung bakit tayo katawan ni Kristo. And that is for the service of the will of God. Okay? Gusto rin ng Panginoon, mayroon tayong function na ma-accomplish as His body. Kaya nga, mga kapatid, naranasan din nila nila Judas. Okay? May reaction yung laman. Okay? Naranasan yan din ni Demas. Nag-serve yan kasama nila Apostle Paul. Okay? Pero, nung may naramdaman sila, si Demas, sabi doon sa Bible, mas minahal niya yung present world kaysa sa design ng Diyos sa kanya nung tinawag siya in the service of the Lord, mga kapatid. Okay? Kaya nga, tulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? The body of Christ is for God's will na isa-serve. I-serve yung katawan niya, mag-serve sa kalooban ng Panginoon. At ganun din tayo. As a body of Jesus Christ, mga kapatid, sabi nga ni Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So yun din yung disenyo. Okay? Kailangan makita din natin ito kasi pag hindi natin alam ito, wala, pupunta na lang tayo sa simbahan, tagaupo. Okay? Pero pag alam mo ito, bilang katawan ni Kristo, ay meron palang dapat gagawin ang katawan ni Kristo. Yan. Meron palang gampanin. Okay? Kailangan maintindihan po natin yan. Tinuturuan niya nga yung mga alagad, mga kapatid, na binabalaan sila. Okay? Sabi nga ng Panginoon dito, basahin na natin para mas maganda. Pasimula sa mga alagad, tinuruan niya sila, mga kapatid. Sabi dito ng Panginoon sa mga alagad sa John 16. Okay? These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. Kaya mga kapatid, huwag kayong matitisod na tayo ay kinakailangang itong katawan natin may bigay din natin sa Panginoon that will serve as a sacrifice. Because that is the very purpose of the body of Christ. And we are now the body of Christ, mga kapatid. O baka ngayon, ayaw nyo nang maging katawan ni Kristo, Doon sa mga previous lesson natin concerning the body of Christ, gustong-gusto nyo yung katawan ni Kristo, Baka ngayon, ayaw nyo na. Ngayon, ang mas maganda, mga kapatid, dahil merong mas makabuluhan lalo ang buhay natin pag naglingkod tayo sa Panginoon. Okay? Ang pangit, no? Ang pangit kapag ganito, Ito kasi ang mentality ng sanglibutan ngayon, Yung bang may reward na walang ginagawa, ang pangit nun, ang pangit nun. Ang pangit yung pupunta tayo sa langit, kahit walang ginawa, ang pangit. Diba? Ang sarap ng istorya pag binasa mo, na may pinaghirapan niya yung mga bagay-bagay bago niya nakamtan yung gantimpala. Bukod sa ultimate sacrifice na ginawa ng Panginoon, at least winurk out natin, sabi ng Bible, yung kaligtasan natin. Kaya kapag alam mo na naglingkod ka sa Panginoon, feel na feel mong pumasok sa langit. Makinig kayo mga kapatid, medyo konting sermon ngayon. Okay, dahil wala tayong muka na ihaharap kung alam natin mismo na hindi tayo naglingkod ng maayos dito sa Panginoon, tapos tayo papasok sa langit. Kaya nga maraming mga Kristiyano pa rin sa simbahan na duda pa rin sila sa kaligtasan nila. Bakit? Kasi questionable yung kanilang paglilingkod. Dahil ang totoo,
ang katawan ni Kristo ay disenyo sa paglilingkod sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Okay, kaya sabi niya sa mga alagad, sabi niya, huwag kayong ma-offend, 16, verse 1, verse 2 na. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time comes, and whosoever kills you will think that he doeth God's service. So yung mga alagad, na mga unang katawan ni Kristo itong mga alagad bago tayo. So sa panahon nila, ang disenyo rin sa kanila ay magbabata ng pagtitiis. Akalain mo, napakasama nung inabot nila, mga kapatid. Grabe, ano? Na ang sabi ng Panginoon, yung mga papatay sa inyo, yung mga magpapahirap sa inyo, ang iisipin nila ay ginagawa nila yon sa paglilingkod sa Diyos. Grabing sama ng mga tao, ano? Grabe. Kaya nga, pinagpapatay talaga. Mula sa Panginoon hanggang doon sa malalapit sa Panginoon, which is ang mga apostoles, mga kapatid. And these things will they do unto you, sabi ng Panginoon, because they have not known the Father nor me. Okay? So mga kapatid, tingnan ninyo sila yung mga naunang mananampalataya. Meron talagang pagtitiis. Kaya nga mga kapatid, napakaganda nitong pananampalatayang pinasok natin. Alam niyo kung bakit? Maraming buhay ang nagbuwis. Ibig sabihin, something is in here in our service to the Lord. Merong dakilang bagay dito. May kamatayan ng Panginoon, may mga kamatayan ng mga naunang mga alagad, mga paghihirap ng mga naunang mananampalataya. Ibig sabihin, merong mahalaga dito sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya pahalagahan natin ito, mga kapatid. And then, in verse 33, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong mag-alala sa mga alagad po ito, hindi para sa atin. No? Sabi niya sa kanila, yung mga papatay sa inyo, iisipin nila. Ginagawa nila yun para sa Diyos. And then verse 33, sabi ng Panginoon, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation. So yun ang ilagay natin sa isip natin, mga kapatid. May labanan dito habang nandito tayo sa mundo. Dahil ang gusto ng katawan, mga kapatid, ay mabuhay ayon sa sanglibutan. Pero dahil sineparate tayo ng Panginoon, okay? Halimbawa, dito yung sanglibutan, sineparate tayo ng Panginoon as a church, ay para sa Panginoon sa kalooban niya. Okay? Kaya may laban dahil ang problema, nandito pa tayo sa mundo. Okay? Pero sabi ng Panginoon, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Kaya nga manatili tayo sa Panginoon para magtagumpay tayo sa lalang ng kaaway at dito sa gawa ng sanglibutan. Okay? So ang disenyo ng katawan ni Kristo ay hindi sumang-ayon dito sa sanglibutan. Kung hindi sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon para magampanan ang dakilang sakripisyo at pagtutubos sa sangkatauhan. At ganun din po dapat tayo, mga kapatid. Okay? Yes, gaganda yung buhay natin. Totoo yan, gaganda po ang buhay natin. Pero kailangang alam mo ito, we are the body of Christ na dapat talagang alam mo na ikaw ay nakatalaga sa serbisyo sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya hindi pwedeng magsabi tayo ng hindi, lalo na pag Sunday. Dahil nga, we are for the service. Concerning the will of God, mga kapatid. Sana maintindihan natin ito. Hindi na po pwede, sabi nga ni Paul, ihahain natin yung katawan natin bilang living sacrifice. Holy and acceptable unto God, which is our reasonable service. Okay? So, Jesus made us His body for a reason. May dahilan.
And that is nga for the service. For a sacrificial service. Dahil may mga trabaho nga kayo minsan. Nag-a-absent kayo. Alam ng Panginoon yan. Alam din natin yan. Ginagawa natin yung magagawa natin. Magampanan lamang natin. Karamihan sa mga pastor, mga kapatid, nasa ibang lugar, walang kamag-anak. Kagaya ko dito, mga kapatid. Wala akong kakilala rito. Wala akong kamag-anak rito. Kaya ang gusto ko, nag-open ako doon sa Palawig, malapit sa Iba. Mga kapatid. Okay, sabi, wag daw ako magtuloy doon, kaya hindi ko tinuloy. Kaya siguro hindi ako para doon, kako na lang. Okay? Dito na. Ako nabuhay, mga kapatid. Dahil ito yung kailangan kong i-endure. Kailangan kong pagtiisan. Dahil sabi nga nung teksto natin kanina, kagaya ni Kristo, mayroong pagtitiis. Kanyang katawan ay nagtiis, kahihiyan, tiniis. Mga kapatid, because sabi doon na mayroong takbuhin ay tinalaga para sa atin. Magkakaiba man tayo ng ministry, pero itong sigurado, ikaw at ako ay kinakailangan in the service of God. Okay, hindi ka man preacher, hindi ka man pastor, pero bilang katawan ni Kristo, when you are a redeemed, kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, ikaw ay para sa paglilingkod ng Panginoon, sa Panginoon, at sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, ito, sabi niya sa Galatians 2:20, mga kapatid, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Oh. Okay? Hindi na ako'y nabubuhay sa aking sarili. Dahil nga may gusto yung katawan mo eh. Noong wala pa tayo kay Kristo, may gusto itong katawan natin. May gusto ka. Gawin na hindi yun yung pinapagawa ng Panginoon. Pero noong naging mananampalataya na tayo, mga kapatid, we are crucified with Christ. So yung katawan niya na nagre-react sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, tayo din na nagre-react minsan sa kalooban ng Diyos, ay nagpasakop sa kalooban ng Panginoon at nagkaroon ng dakilang pagtatagumpay. Okay? Kaya si Pablo ay pinapakita niya ito, tinuro niya sa mga kapatiran sa Galacia, okay, na ngayon ay napapakinggan natin kung paano ba ang katawan ni Kristo. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. So si Kristo na, yung nabubuhay. So ibig sabihin, nung si Kristo yung nabuhay sa mundong ito, ay nabuhay siya para sa sakripisyo. Kaya kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, mga kapatid, that means our body is for the service of the Lord Jesus Christ. Kaya meron pa rin sa church, ayan, mahihiwalay mo yung katawan ni Kristo at gusto lang maligtas. Sinasabi ko naman dito, tinuturo ko naman na kung ang habol mo lang kaligtasan, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas kung ang habol mo lang ay kaligtasan. Dapat ang habol natin ay ang mapaluguran ng Panginoon at ang Panginoong Diyos. Dahil kung siya ang habol natin at ang mga bagay na ikalulugod sa kanyang paningin, ang habol natin, doon tayo maliligtas dahil makikita natin yung gusto niya, nagampanan natin, and that is mag-serve sa Panginoon in the very first place. Okay? Mag-serve sa Kanya. Susunod na yung service natin sa church. Susunod na yung service natin sa community, sa labas, to reach them out. Okay, mga kapatid? O tulungan tayo ng ating Panginoon. And also here in 1 Corinthians chapter 15, verse 31, sabi niya, mga kapatid, verse 19 na lang muna, 19 to 21. Okay? 1 Corinthians 15, verse 19. Okay? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Memory verse ko pala ito, nakalimutan ko. No? Okay?
Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 19, if in this life only, kung yung buhay lang nauukol sa mundong ito, ang kinabubuhay nating pag-asa kay Kristo, sabi ni Paul, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Na kay Kristo na tayo, tapos iba pa rin yung pinaglilingkuran ng katawan natin, iba pa rin yung buhay na gusto ng katawan natin. Sabi ni Paul, ikaw yung pinaka-miserable dahil na kay Kristo ka na, may opportunity ka na ng magandang buhay. Okay? Kaya nga mga kapatid, wag nawa tayong dumako sa ganitong estado. Okay? Na wag lamang sa buhay na ito tayo nag-i-enjoy at ang pag-asa natin kay Kristo, mga kapatid. Tuloy natin, but now is Christ risen from the dead. We look forward, mga kapatid, na kung paano naghirap ang katawan ni Kristo, Yesu Kristo, sa lupang ito, sa mundong ito, hanggang sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, hanggang sa kanyang kamatayan, okay? Kailangang makita natin na yung katawan din niya na yon, na naghirap, pinahirapan at namatay at nilibing, ay nabuhay na maguli. Okay, Hindi sa panahon ng paghahatol. Okay? And become the first fruits of them that slept, yung mga namatay. Verse 21, for since by men came death through Adam, by men came also the resurrection of the dead. Kaya ang maganda, kung ang katawan ni Kristo na naghirap, pinahirapan, dahil ayaw talaga ng sanglibutan ang katawan ni Kristo Si Kristo mismo Dahil napag-aralan natin yung kanina, hindi sang-ayon ang sanglibutan sa kalooban ng Diyos. Hindi sang-ayon ang laman sa mga bagay na espiritual, mga kapatid. Okay, may paghihirap, pero maganda. Okay, ito na, maganda na ito, makapakinggan natin. Pero, binuhay ulit ng Panginoon yung kanyang katawan na naging glorified body. So, ibig sabihin, ayan, it pays out, mga kapatid. Amen. Tayo na katawan ni Kristo ay hindi rin niya pababayaan na mananatiling sugatan, mananatiling nasa libingan. Kung hindi, mga kapatid, ibabangon din niya yan sa maluwalhating kalagayan. Papurihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, sa verse 31, I protest, brothers, by my pride in you, to the church, which I have in Christ Jesus our Lord, I die every day. Okay? I die every day. May gusto kasi itong buhay. Kaya nga pag hindi na tayo mag-church, dahan-dahan mai-inlove na naman tayo sa sanglibutan. Makafocus na naman tayo sa ating mga sariling kagustuhan. Kaya magpasalamat tayo sa church. Mayroong Word of God, may prayer, mga kapatid. Amen. May altar call, may presensya ng Panginoon na muli tayong dinadala ng Panginoon sa direksyon na gusto niya. I am thankful for the church, mga kapatid. Amen. I thank the Lord na maging part talaga ng church. Okay? So ulitin ko. Before the glory, amen, there is sacrifice. Amen. Before the resurrection from the dead, nagbata ang Panginoon, nagtiis. Kaya nga sabi ng teksto natin, mga kapatid, sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga kapatid, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Pero ang maganda, mga kapatid, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ang tao kasi gusto kaagad doon sa trono. Uupo sa makapangyarihan. Mga kapatid, uupo sa mataas na kalagayan. Na ang tamang proseso, mga kapatid, before the throne,
is to endure. Dalhin ka sa kahihiyan. Amen. At least pag nararanasan mo yan, okay? Nasubukan nyo na ba yon? Ang dami niyong pinagtiisan. Pinahiya ka ng pinahiya dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magpatuloy ka lang, kapatid. That means you are in the will of God. You are in the will of God. Dahil ganun ang disenyo ng katawan ni Kristo. Amen. Pero ang maganda, mga kapatid, ang dulo niyan ay hindi lalong kahihiyan. Hindi. Hindi lalong kahirapan. Hindi. Ang dulo niyan, mga kapatid, ay, hallelujah, trono. Amen. Set down at the right hand of the throne of God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya may mga taong nawawala. Ito, mga kapatid, at least, buksan nawa ng Panginoon ng kaliwanagan sa isipan natin. Kaya pag yung mga kapatiran dumadaan sila sa pag-i-endure, hindi nila narinig itong pagtuturo Hindi nila, ay dumaan sila sa kahihiyan. Ayaw na nila. Ayaw na nila. Hindi nila alam ang kasunod nun ay ang kapangyarihan. Lugar na tinalaga ng Panginoon. Okay? Na kung anong nangyari sa katawan ni Kristo, tandaan mo ito, tayo ay katawan ni Kristo, mga kapatid. Amen. Ganon din ang mangyayari sa atin. Kaya pag nasubukan mo yan na ikaw ay maraming pinagtiisan, parang ayaw mo na nga, gusto mo nang bumitaw. At ikaw ay, they will put you in shame. Okay lang, magpatuloy ka lang. Huwag kang bibitaw. Yung problema sa mga ibang kapatiran, nag-backslide na sila. Lumaban na sila. Dahil yun yung nakita nila Hindi nila alam. Susunod na doon. Amen. Ang kaluwalhatian. Amen. Ang dakilang kalooban ng Diyos sa katawan niya. Amen. So mayroong bersikulo dito, mga kapatid, sa Bible na napakaganda. Sa Book of Romans. Okay. Tandaan ninyo yung paghihirap, yung pagtitiis. Hindi kahirapan, don't get me wrong, Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mabuhay ng kahirapan. Hindi. May pagtitiis. May mga paghihirap. Okay? We may suffer in this world because this world will never agree to Jesus Christ. Look at your Bible again. And now we, as a body of Christ, they will do the same. Amen. The world will do the same. Amen. So we will suffer here in this world. Marami tayong pagtitiisan. Kaya magpasalamat ka sa Diyos, nakikita ng Panginoon yan, mga kapatid. But we will also overcome it by the help of the Lord. Just like Jesus did sa kanya mismong katawan. Amen. Oh, hallelujah. Dito sa Romans chapter 8, verse 18, mga kapatid. Dito na tayo magtatapos. Wala na tayong time. Pansinin nyo ito, mga kapatid. Kaya okay lang na may pagtitiis. You are in the will of God. May mga kahirapan minsan. Hindi yung kahirapan ng buhay, hindi yung nagmumukha ka ng pulubi. Hindi yon. May mga pagpapahirap. Gawa ng tao, gawa ng kaaway, gawa ng sanglibutan. That's what I meant, mga kapatid. Okay? Sabi dito, mga kapatid, sa Biblia, okay lang yan, sufferings. Yun ninyo, mga kapatid. Romans 8:18. Ito ay encouragement to sa akin. At alam ko na mayroon ding ma-encourage dito. Okay, sabi ni Paul, for I reckon that the suffering of this present time
So, kung ang iyong present life ay dumadanas ng suffering or anything that make you endure, or sometimes it will put you in shame, for the suffering of this present time are not worthy to be compared for the glory which shall be revealed in us. Why? Because we are the body of Jesus Christ. Kaya nga pag ikukumpara mo yung mga latay ni Hesukristo, hampas sa Kanya, dura, suntok, pagpapahiya, nilagyan ng korona, na hindi naman totoong korona, koronang tinik, mga kapatid. Amen. Hanggang sa siya'y pinatay, nilibing. Amen. Kung titignan lahat natin yon, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng itumbas yung kaluwalhatiang nangyari noong binigay ng Panginoon yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Doon nahayag. Amen. Ang kaluwalhatian ng Diyos na meron siyang, pinakita niya yung kapangyarihan niya laban sa kamatayan. At hindi lang yon, mga kapatid, kaya nga hindi pwedeng i-compare yung serbisyo natin, yung kahirapan ng paglilingkod at anumang suffering sa mundong ito, na nandito pa tayo, na ayaw sumangayon sa Panginoon, hindi pwedeng ikumpara. Pinakita niya yung kanyang kapangyarihan that His body can overcome death. And not that alone, mga kapatid, na hindi lang siya, lahat ng susunod sa Kanya. Whosoever will, sabi ng Bible, na maglilingkod sa Kanya, tatanggap sa Kanya, ay makakaranas din ng ganun. Amen. Sabi ng Bible, we shall be like Him. Amen. Pero wag nga tayong magpadaya na yun na ang paglilingkod sa Panginoon. Pastor, ngayong binabtize mo ako, kailangan glorified na ang buhay ko. Wag mo akong pagalitan, walang problema. Hindi po ganon. Hindi ganon. Nakatingin ka kaagad dun sa glory. Hindi muna. Ang katawan ni Kristo ay nagbata, nagtiis, dumaan sa paghirap. Amen. Dumaan doon. Pero ang maganda, hindi doon nagtatapos. Dahil matagumpay ang katawan ng Panginoon. At hanggang ngayon, matagumpay pa rin tayo. Amen. Ano man ang gawin ng kaaway, wala siyang, amen, hindi siya magtatagumpay. Wala siyang magagawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya pag nararamdaman mo, marami kang pinagtitiisan, marami kang bagay na parang dumaranas ka ng kahihiyan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sa maling ginawa natin. Natural lang yan, tumanggap tayo ng mga bagay na hindi maganda sa ating mga maling ginawa. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka nila gusto, galit sila sa paglilingkod mo sa Panginoon. You are in the right track. Amen. Lalo kang magpatuloy sa Panginoon. Because there is a glory waiting for those who know, mga kapatid, to endure. Amen. Sabi ng Bible, let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Hallelujah. Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo sa kanya, bibig, sinabi niya, mga kapatid. Amen. Ang kaligtasan, if we will endure, sabi niya, the same shall be saved. Kaya ang kaligtasan ay hindi lamang yung nilubog tayo sa tubig, tapos na. Okay? Kailangang mapatunayan natin ang kaligtasan natin. Kaya nga mayroong salita sa Biblia na, work out your own salvation. That means, patunayan mo yung kaligtasan mo. Ipaglaban mo. Amen. Maglingkod ka sa Panginoon.
na totoo ngang ikaw ay niligtas ng Panginoon at totoo ngang ikaw ay katawan niya na nagtiis, nagbata ng mga pahirap para lang sa serbisyo sa kalooban ng Panginoon. Amen. It is high time for us. Sa dami na nating experience. Habang tumatagal na rin tayo sa Panginoon. Marami na tayong nakita, marami na tayong napagtagumpayanan, marami na tayong nakita at napansin ng mga problema. Hallelujah. Amen. Lalo nating ipakita at patunayan sa paningin ng Diyos, sa buhay natin, at sa mga tao na tayo ay tunay na ligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Diyos. Okay? Patunayan natin na ligtas tayo. Sa paanong paraan? Sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya, patuloy tayo. Amen. For the suffering of this present time, name it, mga kapatid, are not worthy to be compared. Nakakalula. Kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon. Those sufferings that you have gone through, mga kapatid, it's not worthy to be compared for the glory which shall be revealed sa atin. Salamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Muli, amen. Gawin natin ang disenyo ng Panginoon sa atin bilang katawan niya. Amen. Patunayan natin ang tunay nga ligtas tayo sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Hindi na ito yung panahon ng pagre-relax. Amen. Lalo tayong gumawa sa Panginoon. Sa dami ng taon ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Paganda ng paganda yung buhay ninyo. Aminin nyo yan. Aminin nyo yan. Mga kapatid. Lalo dito Santa Cruz, aminin nyo yan. Hindi kayo naghirap. Kaya nga ako'y naluluha ngayon. Natutuwa ako dahil nakita ko yung buhay ninyo noon. Alam ko ang buhay ninyo noon nung wala pa kayo kay Kristo. Okay? At ngayon, mga kapatid, walang pinabayaan sa atin na naglingkod sa Panginoon. Aminin natin, gumanda yung buhay natin. Simula nung naglingkod tayo sa Panginoon. Kaya ang hamon ko sa inyo, bilang katawan ni Kristo, patunayan natin na tayo ay katawan ni Kristo. Amen. Patunayan natin na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon. Amen. Patunayan natin sa Diyos, sa ating sarili, at sa mga tao na ligtas tayo sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Glory to God. Glory to God. Upang makita nila sa ating paglilingkod, makita nila kung gaano kaganda maglingkod sa Diyos. Makasama natin sila maglingkod sa Panginoon. So, mga kapatid, God bless you. Let us pray, mga kapatid, sa gabing ito. At nawa, pansinin natin ang ginagawa ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Naway makita natin na hindi niya tayo pinapabayaan. Naway makita natin lahat muli ngayon. Na tunay nga, ano man ang nangyari sa buhay natin,
mananagumpay tayo at di tayo pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Let us pray. Glory to your name, Lord Jesus. Maraming salamat po. O dakilang Diyos namin, napakabuti mo, Lord. Salamat, Lord. Tulungan mo kami, Lord God, na maging kagaya mo, Panginoong Diyos, ayon sa aming pag-aaral, Lord, sa iyong mga pagtitiis, kahihiyan na tinanggap mo. Magampanan mo lang ang dakilang kalooban, Panginoong Diyos, ng Panginoon sa iyong katawan, O Jesucristo, para sa kapatawaran ng kasalanan, para sa tagumpay laban sa kamatayan. Lord, maraming salamat. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipakita namin sa iyo, Lord, at mapatunayan namin sa sarili namin na kami nga iyong katawan sa mundong ito, Lord. Lord, gamitin mo kami. Lord, pagkalooban mo kami ng ministeryo, O Diyos, na ikaw po'y mapapaluguran namin. Pagkalooban mo kami ng ministeryo kagaya ng iyong katawan, Panginoon, sa ikaliligtas ng ibang tao, Panginoon, I pray in the name of Jesus. Hallelujah, be glorified. Lord, bless mo po ang bawat isa sa amin. I-bless mo ang iyong mga anak, patuloy mo silang paalalahanan, Panginoon. Na nakikita mo ang kanilang pagtitiis. Nakikita mo ang mga pinagdaraanan nilang kahirapan. Lord God, daliwin mo sila ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita, kagaya ng aming narinig, na mayroon kang dakilang maluwalhating bagay na hinanda sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, sa mga taong gusto na mag-give up, Panginoon, Lord. Touch them once again by your word and by your Spirit, Lord. Convince them that they are in the right track, the same as you have felt in the Garden of Gethsemane, Lord God, na parang ayaw na. Lord Jesus, kausapin mo sila na itong tamang panahon, lalo na magpatuloy, O Diyos, sa pakiramdam na ayaw na kayo. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na manatili sa pagkatawag na nais mo na magampanan ng bawat isa. And Lord, I pray that you would bless your people, Lord, more and more. Hallelujah. Ayon sa kalooban mo. Bless us, Lord, our physical bodies. Bless our spiritual life. Bless our families, Lord. Bless our local churches. Bless our ministries, O God. Provide our needs, O God. And be glorified, Panginoon. Tulungan mo pong bawat isa. Kausapin mo kami lagi na, lead us continually, Lord. At patuloy mong ipaalala sa amin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. At patuloy kang nariyan para sa amin. Salamat. Dalayan ko pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, kapayapaan, kagalakan sa presensya mo, at paglilingkod sa iyo manatili sa buhay ng bawat isa. Ano man ang kanilang kahilingan, I pray to you, Lord God. Ikaw nawa po ang tumugon sa kanilang mga kahilingan. Bless your people, Lord. Bless your church, O God. Save, Lord God, also our loved ones. Help us, O God. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Lord God. Kaya Lord, pagkalooban mo pa kami ng mahabang buhay, I pray na ipaglilingkod namin sa iyo, Diyos, bilang iyong katawan sa mundong ito, for the glory and praise of God. Maraming salamat po, maraming salamat. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Thank you, Jesus. Bless your people, Father. Lord, ang bendisyon ay sumaaming lahat. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kung aming dalangin. Amen and amen. Now unto the eternal, immortal, and invisible voice. The honor and the glory. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Mag-ingat tayo. Amen. At upang lalo tayong ingatan ng Panginoon. Kita-kita pa tayo at maglingkod tayo sa Panginoon. Physically, mga kapatid. Amen. Sa mga gawain. God bless you all. Purihin ang Panginoong Diyos. Glory to God. At pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus.